Tama ba ito mga infographic na nagkukumpara ng utang ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Benigno Noynoy Aquino III at Rodrigo Duterte? Ayon sa mga ito, kumpara sa panahon ni Duterte, mas malaki raw ang naging utang ng Pilipinas sa panahon ni Aquino, kahit na walang pinagdaan ng pandemya ang bansa. Partida pa raw, walang malaking programa gaya ng Build sa administrasyong Aquino, pero umabot pa rin sa 6.4 trilyon pesos ang pambansang utang sa panahon niya. Samantala sa pamamahala ni Duterte, nasa 2.6 trilyon pesos lang daw ang utang ng Pilipinas. Yung totoo, tama ba ang paghahambing na ito? I-fact check natin yan. Kumalat ang propagandang ito sa bandang huli ng linggo ng Hulyo hanggang unang linggo ng Agosto noong 2020. Katatapos lang noon ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Duterte at ipinagmalaki niya ang magandang credit rating ng bansa sa kabila ng pandemya. We received a BBB plus credit rating despite ASEAN credit rating downgrades and negative outlook revisions in the worldwide. Our fiscal position is strong, our economic fiscal management prudent, and our banking system robust. We are in a better position to weather the crisis caused by COVID-19 global pandemic. Gayunpaman, walang nabanggit ang Pangulo tungkol sa pambansang utang at hindi rin niya ikinumpara ito sa naging utang ng nakaraang administrasyon. Ang national debt ay ang kabuuhang halagang hiniram ng pamahalaan mula sa mga lokal at internasyonal na ahensya o institusyon. Karaniwang ginagamit ito para matustusan ang iba't ibang proyekto ng gobyerno o para matugunan ang mga pangangailangan ng publiko lalo na sa gitna ng kagipitan o sakuna. Tinatawag din itong government debt. Tuloy-tuloy ang pagbabayad ng gobyerno at ibinabawas ang halagang ito sa kabuuang utang. Regular na naglalabas ang Bureau of the Treasury ng datos tungkol dito. Narito ang mga dahilan kung bakit bali at nakapanliling lang ang paghahambing na ito ng pambansang utang ng Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Duterte at Aquino. Mali ang halaga ng pambansang utang na nakalista sa mga infographic. Nang magsimulang kumalat ang mga ito noong Hulyo 2020, umabot na sa 9.16 trilyon pesos ang pambansang utang ng Pilipinas dahil sa pandemya. Tumaas pa ito hanggang 9.62 trilyon pesos noong Agosto 2020. Sa termino ni Duterte mula Hunyo 2016 hanggang Disyembre 2020, umabot na sa 10.13 trilyon pesos ang pinakamataas na buwanang halaga ng pambansang utang. Naitala ito noong Nobyembre 2020. Samantala, umabot naman sa 5.96 trilyon pesos ang pinakamataas na buwanang halaga ng pambansang utang sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Naitala ito noong Oktubre 2015. Ipinaliwanag ng ekonomistang si JC Punongbayan na mas madaling maintindihan ang konsepto ng national debt bilang running total ng natitira pang utang ng isang bansa. Hindi nakasama rito ang halagang nabayaran na. Sabi ni Punongbayan, kung pagkukumparahin ang pambansang utang ng Pilipinas sa ilalim ng iba't ibang administrasyon, mas mainam na paghambingin ang net addition o kung magkano ang nadagdag sa pambansang utang sa loob ng partikular na panahon. Makakalkula ang net addition sa pamamagitan ng pagbawas ng halaga ng utang noong simula ng termino ng Pangulo sa halaga sa dulo ng termino. Halimbawa, noong Hunyo 2010, nang manumpa sa tungkulin si Aquino, 4.58 trilyon pesos ang pambansang utang ng Pilipinas. Naging 5.95 trilyon pesos ito nang bumaba siya sa pwesto noong Hunyo 2016. Sa madaling sabi, ang net addition sa pambansang utang sa buong termino ni Aquino ay umabot sa 1.37 trilyon pesos. Sa kaso naman ni Duterte, dahil 5.95 trilyon pesos ang halaga ng pambansang utang noong nailuklok siya sa pwesto at lumobo ito sa 9.8 trilyon pesos noong katapusan ng 2020, masasabing 3.85 trilyon pesos na ang net addition sa pambansang utang ng pamahalaang Duterte. Kung gayon, ang ibig sabihin ba nito ay mas mabuti kung mas maliit ang halaga ng pambansang utang?
Hindi rin. May iba pang aspekto na dapat tingnan kapag pinag-uusapan ang pambansang utang. Isa rito ang debt to gross domestic product o debt to GDP ratio na sumusukat kung gaano na kalaki ang utang ng isang bansa kumpara sa halaga ng mga produkto at serbisyo nito. Kapag mas mababa ang debt to GDP ratio ng bansa, ibig sabihin nito ay may kakayahan itong makapagbayad ng mga utang. Ayon sa datos ng Bureau of the Treasury, tuloy-tuloy ang pagbaba ng debt to GDP ratio ng Pilipinas sa mga taon ng panunungkulan ni Aquino at Duterte. Tumaas na lang ito muli noong 2020 bilang epekto ng pandemya. Isang komplikadong usapin ang pambansang utang. Bago ka mag-share ng mga post na tinatalakay ang paksang ito, suriin muna ang pinagmulan ng impormasyon at ugaliing kumonsulta sa mga eksperto. May nakita ka bang kaduda-dudang post tungkol sa pambansang utang ng Pilipinas? Magpadala ng link at screenshot nito sa factcheck@rappler.com.